Kumusta? Welcome ulit sa Lenda Academy. Sa katapusan ng taon, ang kooperatiba ay may kita ang net surplus. Paano ito hahatiin? Ito ang tutuklasin natin ngayon. Ayon sa batas ng kooperatiba, may sundin munang pagkakasunod-sunod. Buksan natin ang surplus allocation. Heto ang halimbawa natin para sa taong 25. I-click natin sa itaas, tatlong numero. Una ang net surplus. 100,000 piso ang kinita. Pangalawa ang inilaan sa mga pondo, kalahati nito 50,000 piso napunta sa mga statutory funds. At pangatlo ang natira, 50,000 piso na nakalaan para ibalik sa mga miyembro. Bago ang anumang dibidendo, kailangan munang matustusan ang mga pondong iniuutos ng batas. Tignan natin ang mga statutory funds, ang mga pondong iniaatas ng Cooperative Code. Una ang reserve fund, hindi bababa sa 10% ang panangga ng kooperatiba sa panahon ng kagipitan. Pangalawa, ang Education and Training Fund para sa patuloy na pagsasanay ng mga miyembro at opisyal. Pangatlo, ang Community Development Fund para sa proyektong pangkomunidad. At ang Optional Fund. Makikita rin dito ang bahaging nakalaan sa patronage refund. Kapag ni-post ito, automatikong gumagawa ang sistema ng balance journal entry kaya laging tama ang inyong libro at handa sa audit ng CDA. Ngayon, ang dividendo ang interes sa share capital ng mga miyembro. Buksan natin ang dividends. Heto ang aming declaration para sa taon. I-click natin sa itaas ang buod. Ang total pool, 60,000 piso ang inilaan bilang dividendo. Ang paraan ng paghahati proportional sa share capital, mas malaki ang hawak na shares, mas malaki ang dividendo. At ang withholding tax na 10% na automatikong ibinabawas ayon sa batas. 10 miyembro ang tatanggap sa declaration na ito. Mag-scroll tayo sa per member allocations dito, nakikita ang detalye para sa bawat miyembro, sa bawat hilera. Ang basis, ang share capital na pinagbatayan. Ang gross, ang buong dividendo bago ang buwis. Ang tax na ibinawas, at ang net, ang aktwal na matatanggap. Dahil auto-credit to share capital ang napili nating paraan, automatikong idinaragdag ang net dividendo sa share capital ng bawat miyembro, lumalaki ang kanilang pagmamay-ari sa kooperatiba nang hindi na kailangang lumabas ang pera. Malinis, patas at tumpak. Panghuli ang member distributions ang paraan para ibalik sa mga miyembro ang natirang surplus. Buksan natin ang new member distribution, piliin ang na-post na surplus allocation, ang natira nito ang hahatiin. Ang natira ay nahahati sa dalawa. Ang interest on share capital, batay sa share capital ng miyembro, at ang patronage refund, batay naman sa aktibong pakikilahok kung gaano sila kadalas nakikitransaksyon o nagbayad ng interes sa utang. Sinusunod nito ang panuntunan ng CDA. Pwede ninyong i-preview muna ang komputasyon bago i-post, laging may pagkakataong suriin bago tuluyang itala. At iyan ang paghahati ng kita sa Lenda. I-recap natin. Una, ang surplus allocation. Bago ang lahat, inilalaan ang net surplus sa mga statutory funds na iniatas ng batas, reserve, education at iba pa. Pangalawa ang dividends. Ang interest sa share capital, proportional sa hawak ng bawat miyembro, may withholding tax at pwedeng automatikong i-credit sa kanilang shares. At pangatlo ang member distributions, ang pagbabalik ng natirang surplus bilang interest on share capital at patronage refund. Lahat ng ito sumusunod sa CDA at automatikong naitatala sa inyong accounting. Sa susunod na module, ang governance at compliance, ang mga opisyal, welfare at ulat sa CDA. Kita-kita tayo doon.